Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, balikatan exercises formal nang binuksan ngayong araw. 17,000 sundalo lalahok sa pagsasanay. High-level coordination team ipapadala ng gobyerno sa Czech Republic para sa pagpapauwi kay Zaldico. 13.7 million pesos na halaga ng illicit cigarettes nasamsa mula sa 4 na suspects sa Negros Occidental. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang binuksan ang ika-41 balikatan exercises ng Armed Forces of the Philippines at United States Armed Forces ngayong araw, Abril 20. Sa opening ceremony sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, dumalo ang matataas na opisyal ng Pilipinas at Amerika sa pangungunan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at US Ambassador Robert Ewing. Ayon sa mga opisyal, higit 17,000 tropa mula Pilipinas, US, Australia, New Zealand, Japan, France, Canada at United Kingdom ang lalahok sa pagsasanay na tatagal hanggang Mayo 8. Tampok ang iba't ibang pagsasanay na militar gaya ng live fire exercise at sinking exercise, kabilang ang pagpapalubog ng decommissioned ng BRP Quezon. Inaasahang ibibida rin ng Japan Self-Defense Force ang kanilang kakayahan sa ground-to-surface missile firing. Iginiit ng AFP na mahalaga ang balikatan upang mapahusay ang kakayahan ng mga tropa sa pagtugon sa mga banta sa seguridad at sakuna. Nananatili sa kustodiya ng Czech authorities ang puganteng si dating Ako Bicol Representative Zaldico ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang video message, inihayag ng presidente na inatasan nito ang Department of Justice o DOJ at Department of Foreign Affairs o DFA na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic. Magpapadala rin ng high-level coordination team ang gobyerno ng Pilipinas sa naturang bansa upang plansyahin ang pagpapauwi kay Ko. Sinabi rin ni Marcos na nangangailangan ng sapat na panahon ang pagproseso sa pagpapabalik kay Ko sa bansa nang naaayon sa mga legal na hakbang. Samantala, ikinatuwa ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pagkakahuli kay Ko na aniya ay patunay sa pagsisikap ng gobyerno para mapanagot ang lahat ng sangkot sa korupsyon sa flood control. Noong nakaraang linggo nang inanunsyo ng Pangulo ang pagkakaaresto ng Czech authorities kay Ko matapos umanong pumasok sa bansa nang walang kaukulang dokumento. 4 na individual ang naaresto habang mahigit 13.7 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nasamsam sa operasyon sa Hinubaan, Negros Occidental noong Abril 17. Ayon sa Police Regional Office Negros Island Region o PRO-NIR, nahuli ang mga suspect na may dalang malalaking bulto ng ilegal na sigarilyong walang required BIR tax stamps sa isang resort sa Barangay Puo. Nasamsam sa operasyon ang 275 na master cases ng illicit cigarettes at 2 Isuzu Elf 6-wheeler panel van na ginamit umano sa transportasyon. Ang mga ebidensya ay itinurn over sa Bureau of Internal Revenue Region 12 habang nasa kustodiya ng pulisya ang mga suspect. Ayon sa pulisya, patuloy ang pinaigting na operasyon laban sa illegal trade at economic sabotage sa rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.